Number 3, sabi ng Revelation 2:5 pa rin, and do the first works. From remembering to repenting, ito yung pangatlo, rekindling. Ibig sabihin, hindi lang natin babalik tanaw, aalalahanin, hindi lang natin pagsisisihan, ito yung pangatlo na napakahalaga. Gawin uli natin. Romance should not fade after the wedding day. Yung kilig, yung apoy, yung alam, lagablab ay hindi dapat nawawala after the wedding. Dapat tuloy-tuloy po iyan. Keep the fire burning intentionally. Pwedeng dating, affirming, or expressing affection toward each other. Ibalik natin yung dati nating ginagawa. Nagchat-chat ka, nagte-text ka, nagbibiruan. Ibalik natin yung dating masaya tayo. Ibalik natin yung dating nagtatawanan tayo. Ibalik natin yung mga dati nating ginagawa. Pray together, dream together, and create moments of deep connection, restoring the intimacy and closeness of our marriage. So, hindi pala sapat yung remembering the romance. Hindi sapat yung repenting our negligence. Kailangan level up. Rekindling the flame. Muli natin ibalik yung apoy. Muli natin ibalik yung kilig. Muli natin ibalik yung alam. I-surprise uli natin. I-date uli natin. Kumain uli tayo sa labas. Mamasyal uli tayo. Gawin natin yung dati nating ginagawa nung hindi pa tayo kasal. Gawin natin uli yung dati nating ginagawa nung bago pa lamang tayong kasal. A marriage that glorifies God is a marriage that fights to keep love alive. Ang isang relasyong mag-asawa na nakapagbibigay ng kalwalatigan sa Diyos ay isang relasyon na hindi sila papayag na manatiling nanlalami, kundi ipaglalaban po nila na manatiling mainit at maalam ang kanilang relasyon.